Ano daw ba ang totoo? Hindi niyo inaasahan? Na-shock daw kasi etong spokesperson ng INC. Na-shock, nagulat daw sila sa pahayag ni Amy Marcos sa kanilang rally, doon sa second day ng kanilang rally. Ulitin lang natin hindi daw nila ito inaasahan. Ba't niyo inimbita? Una si Marcoleta, matindi na yung banat sa nasa Malacanang. Tapos, ano yun, hindi pa rin expected ng mga dumalo dyan na si Amy Marcos ay magsasalita ng laban nga sa nasa Malacanang sa kanyang kapatid. Natural expected nyo na yan. Pero sige, kung yan ang sinasabi nyo na eto ay hindi inaasahan, kasi ang balibalita rin, mukhang ang dahilan kaya hindi na natuloy yung ikatlong araw ay dahil nga daw kay Amy Marcos. Dahil nga daw doon sa pinakamatinding banat, pinakamatinding pasabog ni Amy Marcos. Yun na daw sana, ito naman ay nababasa natin, yun na daw sana ang pinaka-peak nung kanilang rally. Dahil ang inaasahan nila doon, lalong magagalit ang taong bayan, maglalabasan na lahat sa kalsada para mag-people power. O ano nangyari? Walay. Ang daming Ilocano na nagalit kay Amy Marcos. Ang dami rin pong kababayan natin na totoong ang panawagan ay transparency and accountability laban sa katiwalian ang nagalit kay Amy Marcos. Sinabi kong totoong panawagan na may totoong layunin or panawagan na ganito nga, transparency, accountability, at laban nga sa katiwalian. Sinasabi kong totoo dahil meron dyan na kunwari ganito rin ang ipinaglalaban, pero ang totoo niyan, gusto nang ipwesto si Sara Duterte. Hindi ko sinasabing ganyan din sa INC. Pero malay nga natin, kasi una pa lang pinayagan niyo si Marcoleta. Alam niyo na si Marcoleta ay nagsalita laban sa nasa Malacanang kasi ang sinasabi niyo wala naman kayong panawagan na BBM resign. Pero talaga, sinundan pa ni Amy Marcos? Scripted daw lahat ito. Sige nga, ito samantala, sinabi na itong si Sabala nga, na pauwi na yung miyembro nga ng mga iglesia matapos nga na tapusin na lang sa ikalawang araw. Nabigla daw sila sa lahat sa ibinato nga netong si Amy Marcos sa harap ng malaking hanay nga ng mga INC members na dumalo dyan sa anti-corruption rally. Yun lang. Marami tayong nababasa rin, nagsasalita na mukhang hindi talaga naaayon yung values ba bilang INC members, yung paninirang or matinding paninirang yan ni Amy Marcos kay PBBM. Nagmalademonyo siya. Bakit sinabi kong malademonyo? Kasi sa tingin ko katulad ng sinabi ni Sandro Marcos, hindi tunay na kapatid ang isang katulad na ito na matinding manira, na below the belt yung paninira sa nasa Malacanang. Nagpakademonyo siya, si Amy Marcos. Tila ba siya yung totoong bangag at sinaniban? Ano kaya ang pinaglalaban ni Amy Marcos sa puntong ito? Kaya sa halip na siya ay makakuha ng simpatya, sa halip na siya ay hangaan, nagtaka ang mga kababayan natin. Mukhang ang totoong bangag dito ay si Amy Marcos. Paano yan?